Okay guys, okay guys, meron akong kasamang Pilipino dito sa work, no? So, tanungin natin siya kung anong masasabi niya sa Canada. Tanungin natin siya. Okay. Orlando, anong trabaho mo sa Pilipinas? What is your previous job in Philippines? I am a retired police. Oh, retired police! Oh my God. Hello guys. Retired optional police pala to si Orlando sa atin sa Pilipinas. Hindi basta-basta to. Pero dito, nagtrabaho siya ng dalawa, no? Full-time at saka part-time. Panoorin natin. Optionally. Huh? Optional retirement. Retired police? 21 years in the service, yeah. Okay, but before I am gonna ask you about the what Canada changed your life. Bakit mo naisipan mag-Canada pa kung pulis ka sa Pilipinas? Akala ko kasi noon, pag abroad, pwede Tagalog? Pwede, Tagalog. Akala ko kasi noon, pag pupunta ka na ng abroad, akala ko noon, mamumulot ka na ng pera. Hindi pala. Paghihirapan mo pala hanggang sentimo, hanggang kahuli-huli ang sintabo. Okay. Nagsisi ka ba dito sa Canada or hindi ka nagsisisi? Hindi naman, kasi dito sa Canada, pasipagan kasi dito pero hindi pwedeng, yun bang nag-abroad ka magpapasarap buhay ka, hindi ganun ang magbabakasyon. Pupunta ka dito sa Canada, mag-abroad ka, hindi para mag-relax, kundi para magtrabaho ng magtrabaho. Hindi lang basta trabaho, magtrabaho ng magtrabaho kasi ang daming bills, daming dapat So ilang bayaran. trabaho ka ngayon dito sa Canada? Sorry? Ilang trabaho ka dito sa Dalawa. Canada? Dalawa? Ano? Isang full-time na as a bus driver and a part-time as a PCA, pero sa Pilipinas mas kilala sa tawag na caregiver. So PCA ka dito? Yeah. Saan nga company? Sa Harvest Hill, Part-time? Bethany, Harvest Hill. So hindi ka ba nanibago na from police to healthcare? Malaki ang pagbabago sa trabaho. Kasi unang-una, pagka yung status ng trabaho ko, pa-relax-relax lang, lalo't senior na ako, senior police ako. So ibig sabihin, pag senior police ka kasi, mas magaan ng trabaho mo kasi team lead. Diyan na sa opisina ka na, wala ka na sa field. Mostly opisina. Wala sa field. Lang na masarap. Masarap mabuhay sa Pilipinas dahil yun ang nakagawian mo. Sa Canada naman, masarap din kasi nga lahat ng gustuhin mo dito basta masipag ka lang makukuha mo. Sasakyan, pagkain, libot, happiness, pasyal. So wala kang regret na pinagpalit mo yung trabaho mo sa Pilipinas bilang isang pulis? Wala naman. Kung ikukumpara mo lang yung trabaho, mas magaan yung trabaho sa Pilipinas dati. Pero mas malit ang income. Pero dito sa Pilipinas, basta masipag ka lang, maraming blessing na darating. Dito sa Canada? Yeah. So ilang nandito na lahat ng pamilya mo? Oo, yun pa yung isang dahilan kaya nagpunta ako dito. Kaya marami kasing nagtatanong. Sino bakit ako nauna? nagpunta. Yung asawa mo? Nauna yung asawa ko dito, from Hong Kong, pumunta dito as nanny. Tapos, hindi pinapauwi ko asawa ko noon para buo kami sa pamilya, tapusin ko lang yung loan ko. As a police kasi bihira naman yung police na walang loan eh. Kasi ang hirap mag-survive. Kasi ang source of income ko lang naman is yung sahod sa police at saka simpleng part-time doon na minsan magkatay ng baboy at another extra income na yung magpautang. So hindi ka kasama sa mga sinasabing police patola? Hindi naman. Kumbaga, Totoo ba yung police patola na yan? Kwan lang yun, mga kasabihan lang ng mga kanto-kanto, pero wala talaga. bago ka naman maging pulis, paano mo sasabing patola ang dami mong dadaanan bago ka maging pulis. Kung hindi ka qualified maging pulis, application pa lang bagsak ka na doon. Merong mga neuro test, physical test, agility, lahat dadaan ka sa butas ng karayom bago ka makapasok sa pagpupulis. Kumbaga yung mga gumagamit lang ng term na pulis patola, mga inggitero lang yan, mga inggitera o inggitero kasi hindi sila naging pulis. Tapos kung ano-ano yung itinatawag nila sa mga pulis. Pero ibig sabihin,
hindi ka nagsisising pumunta ka dito ng Canada. Hindi naman kasi unang-una yung asawa ko hindi ko na mapabalik sa Pilipinas para mabuo yung pamilya ko kasi nga nag-i-enjoy na siya ng Canada. Kaya nung nag-inquire ako, qualified naman ako about optional retirement kasi sa Pilipinas kasi pag pulis ka doon at nakapag-serve ka ng 20 years or more, qualified ka ng mag-optional retirement, may makukuha ka at mayroon ka rin pension. So, pero sa government yun, maliban yan sa SSS. hindi kami covered ng SSS. Ang pulis? Hindi. Kasi GSIS kayo, di ba? Hindi, pag-ibig. Pag-ibig kayo? Kaya yung mga pulis, maraming pag-ibig. Okay, so anong masasabi mo sa mga nangangarap papunta dito ng Canada? Para sa akin, yung mga mas maganda siguro, suggestion ko, yung pupunta ng Canada, yung medyo bata-bata pa. Para yun, kalakasan nilang magtrabaho. Mag-aral. Kasi may chance pa silang mag-aral. Dito importante certificate. Kahit marunong ka mag-mekaniko, mag-plumbing, or kung anong mga trabaho dyan, kung wala kang certificate, hindi ka pa rin i-allow. So ibig sabihin, nag-aral ka ng HCA dito? Yep. Nag-aral ako sa ABM. Sa ABM. Okay, sige. Shout out dyan sa mga kabayan mo sa Cagayan. Shout out po dyan sa mga taga Nueva Ecija. Ano ibisiha ka? Ang ganda Opo, dyan sa San Jose. Lapit na po tayo magkita-kita kasi Magbakasyon ka? babakasyon na. Wow, ang daming pera nito. Magbakasyon na. Yun lang naman ang pinag-iipunan nating mga taga-Canada eh. Yung pamasahe at saka yung Para budget magbakasyon. para sa pag-uwi. Kasi kung wala kang budget magbabakasyon, hindi mo rin may enjoy. Okay. Sige, salamat. Okay, salamat po. Salamat.